بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious in National Unity. Sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa episode natin na ito, ika-37 na episode, ay tatalakay natin ang isa sa mga napakahalaga na paksa. Similar o kaya ay may ugnayan sa ika-36 na episode sa tinalakay natin sa episode na yaon, na umuugnay sa tinatawag na alituntunin kung ano ang nararapat na mauna kaysa mga nananampalataya at saka di nananampalataya, o kaya ay alituntunin kung sakasakali na may una ang mga kufar, ang mga di nananampalataya kaysa mga nananampalataya o sa mga kapatid natin na mga Muslim. Sa ngayon mga kapatid, ang tatalakay natin ay kung ano ang alituntunin sa ating pananampalatayang Islam sa pagkakaroon ng bitana mula sa mga kufar. Ibig sabihin ng bitana ay ang pagiging mas malapit sa atin na mga Muslim, sa sino mang sa atin na mga Muslim o kaya ay mga nananampalataya, o sino mang namumuno ang mga kufar, ang mga di nananampalataya kaysa mga nananampalataya, o kaya ay ang tinatawag na pagtatanggap o kaya ay pagkuha ng mga tagapagsaklolo sa atin mula sa mga kufar o kaya ay mula sa mga di nananampalataya. O kaya ay ibig sabihin ng bitana ay ayon sa mga pantas sa pananampalatayang Islam ay tinatawag na asfiya tutalli'unahum ala asrarihim. Ang pagtatanggap o kaya ay pagkakaroon ng mas kalulugdan natin o mas malapit sa atin mula sa mga kufar o mula sa mga di nananampalataya kaysa mga nananampalataya. Mas pagkatiwalaan natin sila. Mas sila ang pagkatiwalaan natin sa ating mga hindi nararapat na ilantad o kaya ay mga sikreto natin. Ito ang tatalakay natin mga kapatid, sapagkat kabilang ito sa mga naitanong sa kay Al-Allama Ibn Uthaymin, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila Shaykhu ayda, ibig sabihin na ay si Al-Allama al-Shaykh Muhammad bin Uthaymin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanong siya an hukmi muwalatil kuffar. فأجاب بقوله موالاة الكفار والموادة
wal munasaratu wattikhadhuhum bitanatan haramun manhiyun anha binassil Quran. Ibig sabihin anya ang sagot, ang tugon ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong siya ay tinanong kung ano ang alituntunin ng Islam sa pagkakaroon, pagkakampi sa mga kuffar o kaya ay mga di nananampalataya. Lubos na pagmamahal sa mga kuffar o mga di nananampalataya kaysa tinatawag na kaysa mga kapatid na mga Muslim o kaya ay mga kapatiran na mga nananampalataya. O kaya ay ang tinatawag na pagmamahal sa kanila o kaya ay pakikipagtulungan sa kanila. Sa halip na makipagtulungan sa mga di nananampalataya o kaya ay mga kuffar. Ang kanyang tugon ay muwalatul kuffar, ang pagkakampi o lubos na pagmamahal o kaya ay pakikipagtulungan sa mga kuffar, sa mga di nananampalataya. At ang lubos na pagmamahal sa kanila minsan ay humihigit kaysa pagmamahal natin sa mga kapwa natin na mga Muslim. Wal munasaratu, at pakikipagtulungan sa kanila, wattikhadhuhum bitanatan, at ang pagtanggap sa kanila bilang mga bitana, katulad ng tinalaki natin o naipaliwanag natin na kahulugan ng bitana, ang pagiging malapit, ang pagtanggap sa kanila na tagapagsaklolo sa atin. O kaya ay mas magmamahal tayo sa kanila at higit na pagkatiwala natin sa kanila kaysa mga kapatid natin na mga Muslim o kaya ay mga kapatid natin na mga nananampalataya. Ayon sa kay Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga yaon sabian niya ay haram, manhiyun anha, na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbawal sa ating pananampalatayang Islam. Hindi maaari na magtanggap o kaya ay mas umasa, mas malapit at mas ikangay gawin natin ang mga kuffar na tagapagsaklolo sa atin, ika nga. Lalong-lalo na kapag laban sa ating mga kapwa na mga nananampalataya o kaya ay mga Muslim. Binassil Quran, at ito ay napakalinaw daw sa banal na Quran o sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, banggitin natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Napakalinaw mga kapatid, o kayo na mga nananampalataya. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya, ang mga kapatiran natin na mga Muslim. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kayo na mga nananampalataya, kailanman ay hindi maaari sa inyo na kayo ay magtanggap o kaya ay kunin nyo ang mga, kukuha kayo ng mga ikangay mga bitana na bukod mula o kaya ay hindi mula sa inyo. Ibig sabihin ay magmula sa mga kuffar o sa mga di nananampalataya, hindi magmula sa mga kapatid na mga Muslim o kaya ay sa mga kapatiran na mga nananampalataya. Itong talata din ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iniuugnay sa pangkalahatan ng mga nananampalataya. Gayon din ay para din sa mga sinumang namumuno na Muslim, sinumang namumuno na nananampalataya sa pananampalatayang Islam. Iniatas sa kanila o kaya ipinagbawal sa kanila na napakalinaw sa talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran verse 118.
118. Ang pagtanggap nila ng mas malapit sa kanila o gawin nila ang mga di nananampalataya na mas malapit sa kanila kaysa mga nananampalataya. Mas umasa sila sa kanila kaysa mga kapatid nila na mga Muslim o kaya ay mga di nananampalataya. La ya'lunakum khabala, la yuqassiruna lakum fil fasad. Kailanman sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man sila magkulang sa inyo upang sa gayon ay makagawa ng masama sa inyo. So ibig sabihin, kailanman ay kapag umasa kayo sa kanila, katiyakan na gagawin nila ang anumang paraan para mapahamak kayo. Waddu ma'anitum. Mas gustuhin nila ang kung saan kayo mahirapan, ika nga. Kung ano ang ikalalagay niyo sa anumang kapahamakan, ika nga. So gagawa sila ng mga anumang bagay na hindi karapat-dapat, hindi mainam para sa inyo. Malinaw itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga ibang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Suratul Ma'idah verse 57, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Malinaw mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga nananampalataya, huwag niyo kunin ang silayaon na pinaglalaroan nila, pinagtatawanan nila ang inyong pananampalataya. Pinaglalaroan nila, pinagtatawanan nila ang inyong mga pananampalataya mula sa mga angkan ng kasulatan. So, ibig sabihin, hindi nila kailanman kinalulugdan ang inyong mga pananampalataya. Kung ano-ano na ang kanilang mga ginagawa sa inyong mga pananampalataya mula sa inyo. At gayon din ang mga kuffar o mga di nananampalataya na bilang mga awliya. Naipaliwanag natin mga kapatid na itong wala ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isasagawa natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo at gayon din sa mga kapatid natin na mga Muslim o sa mga kapatiran natin na nananampalataya. Wattaqullah. Inyong katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin, kung kayo ay tunay na mga nananampalataya. Sa isang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Suratul Mujadalah. Makikita natin itong talata ng Allah, mahabang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mujadalah, verse 22. Hindi mo makita ang mga tao, sila yaon ng mga tao na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at nananampalataya sa kabilang araw. Naniniwala sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa kabilang araw, kailanman ay hindi niyo sila makita na ikangay mas higit na magmahal sa mga sinumang sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinumang sumusuway sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kinakailangan na mayroong mamamagitan, ika nga. Hindi sa pagkatao, pero nang dahil sa magkaiba ang pananampalataya, kinakailangan na mayroong mamamagitan, ika nga, at hindi nararapat na mas iyo na ang mga di nananampalataya kaysa mga kapatid natin na mga nananampalataya. Hindi mainam na mas tayo ay magmahal sa kanila kaysa ating mga kapatid na mga nananampalataya. Mas makipagtulungan sa kanila kaysa mga kapatid natin na mga di nananampalataya. Wa akhbara, malinaw mga kapatid sa mga talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. O isa pang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratu Al-Ma'idah verse 51, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal adh-dhalimin. Inshallah ipagpatuloy natin
ang pagtatalakay natin sa napakagandang paksa na ito, mga giliw naming tagapakinig, pagkatapos ng pakalipas ng patalastas. Mga kapatid na mga bangsamoro, mga giliw naming taga-pakinig at taga-panood, tinalakay natin o binigkas natin ang iilang mga talata sa banal na Quran na ito ay nabanggit ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakahuli na talata na binigkas natin ay yaong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah verse 51, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. O kayo na mga nananampalataya. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya, ang mga kapatid natin na mga Muslim. O kayo na mga nananampalataya, huwag niyo kunin ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga kakampi niyo o kaya ay tinatawag na awliya. Naipaliwanag na natin mga kapatid ng lubusan ang hinggil sa tinatawag na alwala o kaya ay ang ibig sabihin ng awliya. Ba'duhum awliya o ba'd, sila yaon ay sila ang nararapat na awliya sa isa't isa. Sila ang nararapat, sila ang nagmamahalan sa isa't isa. Sila ang nagkakampihan sa isa't isa. So kung sila ay nagkakampihan sa isa't isa, kung sila ay nagtutulong-tulungan sa isa't isa, kung sila ay nagmamahalan sa isa't isa, at ang kanilang pagmamahalan ay lubos kaysa kanilang pagmamahalan sa atin na mga sa atin na mga Muslim, so kinakailangan din na tayo ang nararapat na magmahalan sa isa't isa, magkakampihan sa isa't isa. Kinakailangan din natin na tayo ang magtulong-tulungan sa isa't isa. Pero mga kapatid, kapag pinag-usapan natin ang pagtulong-tulungan natin ng mga Muslim o mga nananampalataya, so hindi nangangahulugan na hindi na tayo pwede makipagtulungan sa kanila. O kaya ay hindi nangangahulugan na lampasan natin ang kanilang mga karapatan. O kaya ay hindi natin ibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Ibigay natin ang karapatan sa sino mang may karapatan sa atin. Ang mga kapatid, sa mga kapatid natin na mga Muslim, o kaya ay sa mga kapatid natin na hindi mga Muslim ika nga.
Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Tingnan niyo mga kapatid, itong katotohanan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang kakampi sa kanila, gawin nila na bilang wali nila o kay awliya nila ang mga kuffar o mga di nananampalataya, fa innahu minhum. Katiyakan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama nila. Hindi ito tayo mga kapatid ang nagsabi. Bagkus ito mismo ay niwika o sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko sa inyo, makikita natin itong talata ng Allah sa Suratu Al-Ma'idah verse 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sino man ang kakampi sa kanila o gawin nila na tagapagsaklolo sa kanila, sa tagapagsaklolo ang mula sa mga kuffar o mula sa mga di nananampalataya, katiyakan na kasama nila. Kasama nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin ay hindi nila kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi niya patnubayan ang mga tao na nang-aapi. Basahin natin itong kabilang sa sinabi ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Wa akhbara annahu idha lam yakunil mu'minina ba'duhum awliya'a ba'din walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd wa yatamayyazu ha'ula'i an ha'ula' fa innaha takunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ito mga kapatid ang nararapat na katakutan natin. Naiulat ng Allah subhanahu wa ta'ala o nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabian niya, sabi ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag ang mga Muslim, ang mga nananampalataya, ay hindi nila gawin na sila lamang ang gagawin nilang mga awliya. Sa halip na ang mga kuffar ang gawin nilang mga awliya, mga kakampi nila, mga tagapagsaklolo sa kanila, mas malapit sa kanila, mas magmahal sa kanila. Walladhi samantala ang mga di nananampalataya o mga kuffar, kahit nagkakaiba ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang mga sinusunod na pananampalataya, ay nagkakaisa din sila laban sa mga kapatid na mga Muslim, mga kapwa na mga nananampalataya. Nagkakaiba lang sila. Nagkakaiba lang sila, pero nagkakaisa sila. Nagkakampihan sila laban sa pananampalatayang Islam, laban sa mga kapatid na mga Muslim o mga nananampalataya. فَإِنَّهَا تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari, sigurado na mangyari ang fitnah, ang kasiraan sa lupa. Ang kasiraan sa lupa. وَفَسَادٌ كَبِيرٌ at malaking kasiraan. Ito mga kapatid ay nilinaw din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Anfal, verse 73. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Sila yaon na mga di nananampalataya o kaya ay mga kuffar, sila lamang ang awliya o ba'd. Sila lamang ang magkakalapit sa isa't isa. Sila lamang ang nagtitiwala sa isa't isa. Sila lamang ang nagmamahalan sa isa't isa. Sila lamang ang nagkakampihan sa isa't isa. Bawat isa sa kanila ay loyal sa kanilang mga kasamahan na mga di nananampalataya. Nagkakaiba man ang kanilang relihiyon, nagkakaiba man ang kanilang lugar, pero pagdating sa ang kalaban ay mga Muslim, ay nagtutulong-tulungan sila. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
kapag hindi niyo gawin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi niyo gawin ang katulad ng kanilang ginagawa, sapagkat mas kakampi kayo sa kanila kaysa mga kapatid niyong mga Muslim, kung kayo ay magpapatayan sa isa't isa, sa halip na magtulong-tulungan sa isa't isa, sa halip na magmamahalan sa isa't isa, sa halip na magkakampihan sa isa't isa, mangyari ang fitna sa lupa at malaking kapinsala o malaking hindi magandang pangyayari sa ibabaw, sa mundong ibabaw. Yan mga kapatid ang nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala yanbaghi abadan an yathiqa al-mu'minu bighayri al-mu'min mahma adhara min al-mawaddati wa abda min an-nushi. Kaya hindi pwede tayo umasa. Hindi pwede, kailanman ay hindi tayo pwede umasa sa mga kuffar o sa mga di nananampalataya. Pero hindi nangangahulugan mga kapatid na hindi tayo pwedeng gumawa ng mabuti para sa kanila. At ito ay darating sa mga episode natin, ang pagtatalakay natin sa mga ito mga kapatid. Pero huwag tayo umasa sa kanila. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili sila na makipaglaban sa inyo, mang-aapi sa inyo, magpapatay sa inyo, upang sa gayon ay makabalik kayo, upang sa gayon ay mapalayo kayo sa inyong pananampalataya kung kakayanin nila. Yan mga kapatid ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay insyaallah ay nararapat na unawaan natin mga kapatid. Itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, verse 120. Walan tarda ankal yahudu, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kailanman. Lan ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailanman sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi malugod sa iyo, O Muhammad, ang mga Hudyo at mga Kristiyano hanggat sa ikaw ay sumunod sa kanila, sa kanilang pananampalataya. Hanggat sa ikaw ay tumalikod sa iyong pananampalataya. Pero mga kapatid, hindi nangangahulugan na hindi na tayo makipagtulungan sa kanila kailanman. Hindi na nangangahulugan na hindi na tayo umasa sa kanila kailanman. Hindi nangangahulugan na hindi na natin pwedeng gawin ang mabuti para sa kanila. Kailanman ay hindi ganun ang nangangahulugan. Ang kahulugan mga kapatid ay ang sinabi ni Ibn Jarir at-Tabari, kabilang ito sa mga pantas na nagpapaliwanag ng mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang kahulugan daw ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, walaysatil yahudu, walan nasara, wan nasara, biradiyatin anka ya Muhammad. Fada' talaba ridahum. Ibig sabihin, ang kahulugan yun mga kapatid ay pinalalakas lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya. Sapagkat isa sa mga sahaba sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay parang gusto niya na lumapit sa mga Yahudi o sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. So, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala itong talatang ito na para mapalakas ang pananampalataya natin. Para hindi tayo mag-aalinlangan na kailanman huwag natin sikapin na para mapalapit sa kanila, para malugod sila sa atin, sapagkat kahit anong gagawin natin ay hindi tayo mapalapit sa kanila hanggat sa hindi tayo susunod sa kanilang pananampalataya. Yun ang ibig sabihin mga kapatid. Pero hindi ang ibig sabihin ay hindi na tayo pwede makipagtulungan sa kanila sa kung anumang sa mga bagay na ipinahintulot sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Suratun Nisa verse 89. Sapagkat sila yaon ay ang gusto nila para sa atin, sila yaon na mga kuffar o mga di nananampalataya, ang gusto nila ay tayo ay
hindi sumampalataya katulad nila upang sa gayon ay magkaparihas ika nga tayo sa kanila na hindi nananampalataya. Gusto nila na tayo ay yayapak sa yapak nila. So sunod sa ginagawa nila at yumakap sa kanilang pananampalataya na bukod sa pananampalatayang Islam at paniniwala sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga giliw naming tagapakinig, sabi ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, ang pinakamalaga sa atin na mga Muslim, sa atin na mga nananampalataya ay mas malakas ang tiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiwala natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tiwala natin, paniniwala natin sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman ay hindi tayo malugod sa kanila, sa kanilang pananampalataya. At gayon din, kailanman ay hindi tayo matakot sa kanila. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Katiyakan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila yaon ay si Satanas. Sila yaon ay si Satanas na tinatakot nila ang awliya, tinatakot nila ang mga kakampi nila. Huwag kayo, sabi ng Allah, matakot sa kanila at kayo ay nararapat na matakot sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tunay na kayo ay mga nananampalataya. Makikita natin itong talata ng Allah sa Suratu Ali Imran, verse 175. Mga kapatid, mayroong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito natin tatapusin ang ating episode na ito. Sa Surat Taubah, verse 28. Ya ayyuhalladhina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikum Allahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya. Kayo na mga nananampalataya, katiyakan na ang mga musyrik najas ay hindi malinis ika nga ang mga musyrik. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada, hindi na pwede sila lumapit sa Masjidil Haram pagkatapos ng taon na ito. Ito mga kapatid ay, ang tinutukoy dito ay taon, Amul Fatah, sa ikasyam na taon pagkalipas ng paghibakut ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamahalaga mga kapatid, itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inyong makikita sa Surah At-Taubah verse 28. Ano ang pakahulugan ng najas? Na ibig sabihin ay hindi malinis ika nga. Unang-una, sabi ng mga pantas, sinabi ng Allah na hindi sila malinis sapagkat la yagtasiluna bil janaba. Hindi sila naliligo kapag sila'y majunub. Ika nga. Kapag katulad natin, kung ang mga Muslim ay kung sila'y majunub, hindi sila maliligo, so ibig sabihin katulad din nila. So kaya sinabi na sila'y najas sapagkat ganun isa yun sa mga kaugalian nila. Hindi nila binabaliwala nila kahit na nararapat sa kanila na sila'y maligo, hindi sila maliligo. Ikalawa, ayon sa mga pantas, li'annahum musyrikuna billah. Hindi sila malinis sapagkat sila'y nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa halip na sila'y sumampalataya sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumamba sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila ay hindi mga malinis sapagkat sila'y nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa ay ayon sa isa sa mga naisalaysay na mula sa kay Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila'y mga katulad ng yung mga khinzir, yung mga baboy at saka yung mga aso ika nga. So anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin ng mga kapatid,
Isa yun sa na kaya kung sakasakali na pinagbawalan sila na makalapit sa Masjidil Haram, sa pinakabanal na moske sa buong mundo, iyong Masjidil Haram sa Makkah ay ayon sa mga pantas ng dahil sa tatlong bagay na ito. Sapagkat sila ay hindi naliligo kung sakasakali na nararapat sa kanila na maligo kapag bagyunog sila o kaya ay nilapitan nila ang kanilang mga asawa at saka sila'y nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamahalaga mga kapatid sapagkat sila'y nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ikatlo mga kapatid, ayon sa kay Abdullah ibn Abbas, sapagkat ipinagbawal sa kanila na kumain ng baboy at saka aso, ginagawa nila itong mga bagay na ipinagbawal sa kanila, kaya hindi sila malinis. So hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kung sinabi ng Allah sa talatang ito na hindi sila malinis, hindi na tayo pwede gumawa ng mabuti sa kanila. At yan ay tatalakay natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ibig sabihin mga kapatid, kailanman ay hindi tayo malugod sa kanilang ginagawa, sa kanilang pananampalataya at pagtulong-tulungan sa isa't isa laban sa mga kapatid natin ng mga Muslim o kaya ay mga nananampalataya. Inshallah sa susunod na episode natin ay tatalakay natin ang iilan sa mga alituntunin sa pananampalatayang Islam na may ugnayan sa al-wala o wal-bara. Hanggang dito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.